Welcome to this next episode from episode 1. For this episode, we're going to talk about chance. Chance, pero parang nangaakit naman. Chance, pero nangaakit yung ano. Tao pala si Chance. Oh my Gusto gosh. mo yun? Tao siya. Pero anyway, sige, jump na tayo, te. For today's episode kasi, dahil nga chance, si Chance ang pag-uusapan natin. It's about giving something a chance. Something or someone. Oh, hindi kasi ako makarelate sa someone. Hanggang something lang. Though alam naman na nila itong next topic natin. Kasi napahapyawan na sila nung first episode. Di ba sinabi natin sa bantang dulo na ang next letter is about M. Oh. Anyway, So again, disclaimer, lahat ng senders natin, mga pangalan, mga lugar, ito ay purely confidential. So, off the record. yes, safe kayo dito sa amin. Dito Walang sa- makakalabas. Safe kayo dito sa internal use only PH. Going back, sige, puntahan natin tong si, letter sender. Yes, dahil siya Email. ay nag-message na naman sa email. Yeah, hindi Internal namin- use only PH at gmail.com. Mhm. Off the record, sinento ni Marie. Ay, off the record yung sabi ng pangalan. Marie? Marie. Ang dami Si pangalan, Marie. Marie. Itago na lang natin siya sa pangalang Marie. Pero yung Pinoy, Makoy Maria. pala. Makoy pala talaga yung totoo. O, ano po natin yung Bahala ano. ka. But anyway, going back, sabi kasi niya, hello po, gusto ko lang i-share na lately, sobrang bigat na ng pakiramdam ko sa work. Ay, work to, te. I relate. Ilang beses ko namang pinag-isipan na baka maging okay ulit. But honestly, napapagod na rin ako. Ay, shucks kami din, girl. Ang hirap maging alipin ng salapi. Gusto ko sanang umalis, pero ang daming kailangan i-consider. Pero habang tumatagal, mas na-realize ko na hindi ko rin pwedeng i-ignore yung sarili ko. Siguro malapit na rin akong mag-resign. Ano po ba ang sign? Ang unang tanong, naniniwala ka ba sa mga sign? Totoo. Ikaw ba? Ako hindi. Kasi kung naniniwala ako, dati pa din ako nag-resign. Ay, sayang ko. Gamitin natin. Di ba? Kasi yun nga, lahat tayo ay alipin lamang ng salapi. Tulad nga ng sinabi niya, marami tayong dapat i-consider. Maraming bills. Lalo-lalo kung breadwinner ka. Ay, oo. Totoo yan. Kung- Kaya hindi ako magjojowa ng breadwinner. Ay! Sino ka? Ang shala naman. Rich kid yan. Okay. Anyway. Anyway. Nakarinig na naman ng anyway dito. Alam mo, ayaw ko yung word na anyway. Kasi yun yung ginagamit para mag-iba ng topic. Anyway. Anyway. Oh my gosh. Pero So, yan. yun nga, maraming kailangan i-consider. Pwedeng may binabayaran kang bills, meron kang inaalagaan na tao na hindi mo kailangan pabayaan, may pangarap ka na gustong abutin, kaya nag-iipon ka pa, na kapag nawalan ka ng work, pag natenga ka, mauudlot ang pangarap. Parang, ano ang dapat mong unahin? So, anong sign nga daw? Kunwari, sige, sabihin natin nag-expect siya ng sign. Well, ako, hindi kasi ako naniniwala sa sign. Feeling ko, hindi siya applicable sa lahat. Nakadepende sa tao kung ano yung priority mo. Kung kaya mo pa bang tiisin, or hindi na. Feeling ko, pero syempre, lagi rin naman mapupunta yun sa, wag mong sasagarin ang sarili mo. Wag mong hintayin na, I know someone kasi, na, English. Yeah, I know someone. Gusto ko yun. May kakilala ako na one time, bago siya pumasok sa work, sukang-suka na siya. Yung tipong, literal, sagad na nasusuka siya dahil ayaw niyang pumasok. Doon niya na-realize na ayaw na niyang pumasok. Na gusto na niyang mag-resign. Health na kasi. Actually, hindi siya health. Umay siya. Ay, akala ko naman talaga. Yung suka niya, yung parang hindi niya na kayang Oo, mabuhay ayaw para na, pumasok. ayaw na niya makita yung mga kasama na niya. Ah. Ayaw niya
makita yung mga kasama niya. Ayaw niya makita yung lugar kung saan. Ayaw niya ba makita to? yung office Friend niya. Kino-consider ko pa naman siya as friend. Pero, depende. Nag-iingat. Kasi, may nakukuha ako sa kanya. Friend mo nga. Oo, friend ko pa. Pag wala na ako nakuha, pwede ko Hindi siya na i-discuss. friend. Okay. Dispo. Yun. So, hanggat kaya mo pang tiisin para sa may ganun kasi, be. Halimbawa, based on experience, huwag tayong kukuha ng, ng mga situation galing sa ibang tao. Okay, sige. Sa atin na lang. Since Based hindi on your natin, experience. yes, since hindi natin alam yung talagang pinagdadaanan. Side story nila. Based on experience, hindi, kung tutusin, matagal na akong gustong umalis. Yes. Pero alam Saan yan? natin, yeah, somewhere lang sa Metro Manila. Taga Metro pala si ate. Matagal ko nang gustong umalis, pero hindi ako makaalis. Bakit? Bakit? Una, ang hirap maghanap ng trabaho. Yung credentials ko, hindi naman ako scholar ng bayan. Ay, so hindi ka taga UP pala? Hindi. Ay, okay. Wala kung private ba? State university ba? Or homeschool? Oo, tayo na homeschool na. Homeschool tapos nagtsatsaga sa trabaho. Homeschool. Bakit hindi ako makaalis? Mahirap maghanap ng kapalit na trabaho. Pangalawa, iisipin mo, toxic sa trabaho mo ngayon. Kapag lumipat ka, ano ang assurance na hindi toxic yung malilipatan mo? Kasi we all know, lahat ng offices, English, alam nating lahat na walang perfect na office. Totoo naman. Lahat Correct, ng correct. offices, it's either may power trip na boss, Ay, sino diba? yan? Or may toxic na katrabaho na ML lang, I see. pero sumasahod ng malaki. Ay, iba din. Oo. Gusto ko yan. Diba? Or, may favoritism. Hindi man toxic, literal yung boss mo, pero meron siyang pinapaboran na tao na hindi man ganun kaganda ang mga output sa trabaho. Siya pa ang mas na ko-commend. Diba? So, So parang hindi siya applicable sa lahat na ang science. Nakadepende yan sa tao kung hanggang kailan mo pa kayang tiisin. Tiisin yung trabahong meron ka ngayon. Yes. Siguro, ang maia-advise ko sa kanya is hindi ang science. Ito ay parang isipin na lang yung brighter side. Kung magtsatsaga, depende siguro. Paano kung pundido yung ilaw? Palitan. Tatrabaho ka, walang sweldo. Hindi, siguro kung depende na, di na kasi nabanggit kung bakit ayaw niya sa office niya. Hindi nga niya nasabi. Hindi detalyado. Oo, hindi detalyado. Pero para sa akin, kung merong, ano ba tawag doon? Yung parang abuse na, ano ba tawag doon? Yung minamaltrato siya na, may physical, na abuse na siya. Physical abuse pa Oo. Walang yun. Walang, ano tawag doon? Red flag na yun? Oo, parang wala nang chance yun. Mag-resign ka na. Okay. Kasi, kapag sinubong mo yan sa management, ako naniniwala ako. Off the record! Naniniwala ako na ang HR is hindi kakampi ng mga empleyado. Kakampi Ang niya ang HR, management. yes. Ang HR, ang lagi niyang iingatan ay ang Credibilidad opisina. ng opisina. Yes, ang kumpanya. Ang kumpanya. So, magsumbong ka Tulad man sa ng- HR. Basta. Magsumbong ka man sa HR. Wala nang... Ang sasabihin lang sa'yo niyan ay, ah, pwede kang tulungan, kung pwede kang tulungan malipat ng office, siguro possible yun. Diba, syempre sa isang kumpanya, hindi lang naman isang department, ang office, ang section. Correct. So, I-move ka lang. i-move ka sa lang. ano yan. Pero, depende siguro kung gaano kabait yung HR nyo, kung ipapakulong ba nila yan, idedemanda ba nila yan. Unless ikaw ang magdemanda para sa sarili mo, di ba? Ikaw ang magdedemanda. Protect yourself. Yes. Pero kung ang ginagawa lang sa'yo is parang, Bullying. hindi naman lang ha, kasi malaking impact yan. Hindi nila alam na yung mga pinapakalat nila ng fake news. Ang kapalit yan is yung career mo na hindi ka na pwedeng ma-promote ever. Ay, Or harsh. dahil image mo ang nakasalalay dyan, walang ibang office na gustong tumanggap sa'yo, gusto mo lumipat ng division, ng Yes. department, diba? Malaki ang impact ng mga ganyan. Pero kung ganun, okay pa magstay. Kasi,
Hanggat kaya mong oo, tiisin. kaya mo. Hanggat kaya mo may. Kasi hanggat wala kang ginagawang masama sa mga Yes. sinasabi nila, it's okay to Hanggat say. alam mong fake news lang yung kinakalat nila. Oo. At hanggat alam mong maayos kang magtrabaho. Prove them Kaya, wrong. yes, hayaan mo sila. Nandyan ka hindi para makipagkaibigan, kundi para magtrabaho. Correct. Ako ang take ko rin dyan, for me, ang hindi din siya sign, pero more on identify yourself na kung kaya mo pa na magstay in a sense of kaya mong pakisamahan ng yung professionalism. Yes, pwede ka naman makisama nang hindi ka nakipag-friends sa kanila. Parang ano lang. Anong tawag doon, be? Anong tawag doon? Yung parang casual lang. Sige lang. Kakausapin mo lang sila pag may tungkol sa work. Oo. Pero hindi to the point na para 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 after. after. Ayaw, ganun. Oo, na para mag-chat-chat ka mo sa tabi, kain na tayo. Excuse me to. Kain na tayo. Oo, diba, lunch, There's sabay. no one. Kasi diba may ganun, sabay-sabay kayo kakain. totoo naman. Lunch That's out true. tayo. Lunch out. Hindi na para mag-ganun pa. At hindi na para mag-after work, magpupunta kayo sa Oo. mall. Hindi na. Separate yourself. Yes. Dun sa mga- Parang ipakita mo sa kanila yung boundaries. Yes, tama. Kung hindi ka nila kayang respetuhin, hayaan mo sila. Basta ikaw, nandyan ka para magtrabaho, professional ka. Oo. Para pag dumating yung time, wala silang masasabi sa'yo. At ma-realize nila na, ay, parang yung kumakalat na news ay Oo. mali. Hayaan mo sila ang makarealize na mali yung kumakalat na news. At mali yung ginawa nilang pagtrato sa'yo. Correct. Kasi alam mo, dadating yung panahon, nakakailanganin ka ng mga yan. Lalo kung alam mo magaling ka sa trabaho. At kaya ka nila ginaganon kasi natitreaten lang sila. Sino yan? Ganon. 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 Sariling Ganon. Ipakita mo sa kanila na, Sino nga yan? depende pa din. Si George. Mahirap na. Baka Si mamaya. George pala. Yeah. Sino si George? Diba? Kakailangan. Imposible hindi kanila hingian ng tulong kahit sa napakaliit na bagay. Paano mag-xerox, paano mag-ganyan. Ay, tulungan- Xerox. Diba? Old na pala tong company na to. Yeah, photocopy pala. Kaya Xerox is a brand pala. Ay, Diba? yeah. Oh my gosh. Dapat wala tayong training tayo dito. Hindi Yes. pwede dito fake news. Pero for me, para sa kanya, dun sa part na kung kailan din talaga siya mag-resign, kapag hindi ka na natututo sa craft mo or sa mismong work mo, dun ka mag-resign kung din nakahanap ka na ng kapalit. Kasi, like you said, hindi madali mag-resign kung marapat kang i-consider. Totoo Let's say, mahirap kasing umalis kung wala kang plan B, plan A, plan C, whatever plan you have, you still have this kind of, parang, what's next after? Pwede ka naman Hindi ka magpahinga pwedeng eh. matenga. Yes. Tsaka, Kung may i-max iniisip yung ka. VL, guys. Yung vacation leave. Yung mga hinakalan Oo. ng VL. O kaya mag-SL ka. Kasi nga, di ba, burnout ka na. Counted yun eh. Oo, Sick feeling leave. ko, Diba? Counted ang sick leave. Kung Pero mga umay ka na, ganun. pagod ka na, feeling ko kailangan mong mag-time off. Oo, kasi yung Kailangan ibang mag-unwind. company. Pero kasi I think, ate, yung ibang company, I think, kasi, yung SL, kailangan may med-cert Depende. one day. Alam mo, may alam akong team One day lead. lang. Ako sa mga napasukan ko, 2 days, diba? 3. 2 to 3. Sa, Oo. Saan 3 yan? days. 3 days dapat may med-cert. Pero Yes. kapag 1 day lang or 2, Kahit hindi wala. na kailangan ng med-cert. Oo. Yung iba kasi, kailangan ng, kasi nga, depende di wag sa SL. Yung mga manager na ganyan, akala mo sila nagpapasweldo At saka talaga, akala no? mo naman sa bulsa nila galing. Ay, no. Akala mo hindi yung mga nagkakasakit. Ay, hindi. Perfect kasi talaga din sila. Sobrang isa. Patingin nga ng vitamins. Sobrang lakas naman ang resistance. Yung paid leave naman kasi sila. Tapos, yun nga, pag ubus ka na, ipahinga mo na lang, girl. Pag alam mo, ganyan. pag hindi nadaan sa minsan kasi yung burnout, hindi dahil sa trabaho. Dahil Dahil sa sa trabaho. Oo, totoo yan. Meron nagsabi sa akin. House manager mo, paano? Meron Ay, nagsabi sa akin. sorry, Sabi off niya, the record. parang napapagod ako. Kahit, sabi niya sa akin, napapagod ako kahit wala pa naman akong accomplishment within Ah. this week. Parang wala pa akong, Talaga?
Wala siyang nagawa, hindi siya naging Wala pa productive siyang- for the whole... Hindi, depende naman kasi yun kung ano yung scope ng work mo. So, siguro may mga times na madami siyang ginagawa, may times na onti lang yung ginagawa gagawin niya. niya, oo. So, nung times na onti yung work niya, parang dun pa siya pagod. So, feeling ko, sabi ko sa kanya, hindi yan dahil sa workload. Dahil na yan sa... Paano na Siyempre- identify? Close kayo nun? Kasi, yung pinagdadaanan niya is pinagdadaanan ko din. Yes! Siyempre, mag-office mates kami. Di ba? Ano kayong, company yan? Yeah. Ano iwas? Gusto Isipin ba, mo na iwasan lang ko na lang. na bangko. Iba din. Ano kaya yun? Isipin mo na lang pera. Ay, okay. Hindi yun. So, parang, kung tutusin, mas nakakapagod talaga ang mga katrabaho kaysa sa work. Uy, totoo yan. Kasi I think nag-i-stay ang isang tao sa mga kasama, hindi sa trabaho. Isa pa yun. Bago ka mag-resign, isipin mo yung Na-build? hindi. Ako, hindi importante sa akin yung talagang katrabaho lang. Kasi sa isang opisina, imposibleng wala ka dyang nakakausap na napagrantan mo. Ang sabi nga nila sa Facebook, maiintindihan ka lang ng taong kausap mo kapag napagdaanan na niya yun or pinagdadaanan na niya yun. Kahit ilang beses ka mag-rant, kung yung taong kausap mo is walang hindi nararamdaman, hindi kayo magkakaintindihan. Totoo yan. Pero based din naman sa ba't nag-resign ka from your previous companies na sa tagal mo nang nag-work? Walang nagilan ng age, pero sa Nag-resign ako sa dati kong work. Hindi naman dahil sa kaya kong itolerate yung mga ginagawa sa akin. Tulad ng? Kasi hindi naman siya Tulad ng? hindi siya management level na issue. Oo. At hindi rin naman ganun kala siguro nila malala, pero for me hindi naman siya ganun kalala. I mean, kaya kong patulan. I think of... Patulan. Wow! Kaya kong Pagtiisan? hindi pagtiisan. Kaya ko silang i-confront. Oo. Kaya ko silang, hindi siya yung to the point na, Pero hindi ka dahil doon nag-resign. hindi. Health Pera yun eh. Health issue. issue. Kasi, Ano? broken-hearted ako. Broken-hearted ako no. Broken-hearted ka nung time na yun. Sa bagay, ganun nga yun. Ganun yun, girl. Kasi ako, feeling ko, kaya ako tumatagal sa company ko ngayon. Dahil may mga kasama ko na yun yung nagpapagaan ng trabaho para sa akin. Hindi workload, nagpapagaan siya ng araw-araw ko. Na ginaganon man ako ng ibang kasamahan ko. May mga tao. May mga tao pa rin ako na, ito, Hindi siya ganun. hindi sila ganun. I mean, aayain ka nila kumain. Pag nakikita na lang left out ka, kakausapin ka nila. Mag-message sila kung kamusta ka na, hayaan mo sila. Mga ganon. So, pwede mong isama yun sa i-consider mo kung kaya mo pa naman. Yung reason ba hindi siya mag-resign? Kasi yung totoo, kung hindi naman sa reality ng buhay. ng buhay, mahirap talaga mag-resign. Totoo yan. At Madaling sabihin, mahirap mahirap gawin. At isa pa nga yun na kapag nakahanap ka ng bagong work, anong assurance na magiging masaya ka din doon? I know someone, matanda na siya. Technically, hindi siya lumipat, hindi siya nag-resign or whatsoever. Nagpalipat siya ng office. Oh. Dahil toxic yung office niya ngayon. Not knowing na how old? Almost pa-retire na. Talaga? Yes. And nung lumipat siya ng office, Old na siya nung palipat siya ng office? Yes. Talaga? Oh. nung napalipat siya ng office, hindi niya alam na mas toxic pala doon. Ang ending, bumalik siya sa dati niyang office. Buti hindi siya nag-resign. Nagpa-transfer lang siya. So, ganon. Yung So, mga ganong instance na parang akala niya mas ikakabuti niya yon. Syempre, yun yung hope niya. Na, hindi ako masaya dito. Baka pag lumipat ako, mas masaya ako. Not knowing na mas 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 mahirap mahirap. siya, Yes. pagod siya. So, ang ending, bumalik din siya sa dati niyang office. So, yun nga, walang assurance. So, ngayon, hanggat kaya mo pa, kung hindi rin naman sila, parang mas okay na i-ignore mo na lang sila. Oo, assess na lang yourself, Oo. girl. Kung ready ka na ba talaga. Lalo kung hindi naman management level. Pero kung management Mag-resign. level na iba din kasi yun eh, yung alam mong wala ng growth. Oo, yun din. Sa'yo. Like I Siguro said nga, pwede. yung go to assessing yourself and look into it. Kung may value pa ba na naibibigay sa yung work mo, ikaw na may nako-contribute ka pa rin bang value sa work mo. If you're growing, then stay. If Kasi
may mga ganun eh, na halimbawa, sabihin natin, ginaganyan ka, napapolitics ka, Oo. nabubuli ka. Pero, may mga nakukuha ka sa office nyo, like halimbawa, Ay, sa sorry. office nyo, ang ganda ng benefits. Oo. Ang ganda, may mga free trainings Oo. na magagamit. Ayun yung writer side na Yes, sinasabi. na magagamit mo kapag nasa ibang office ka. Mm-mm. Or halimbawa, pag nag-resign ka, pwedeng possible na mas mataas yung posisyon na makuha mo kasi ang dami mong trainings, ang dami Oo. mong, di ba? Yun yung ano. At some So, point, hanggat kaya mo- tinulungan ka. ng office, Oo. kung nasaan siya ngayon. Oo. Pero yun nga, siguro yun nga, merong, Tsaka kung enough lang nag-give back mo sa, di mag-resign ka, basta meron kang plan B or any plan. magpahinga ka man ng konti, siguro mga ilang months, Oo. pero I-assess syempre, mo. mas maganda kung aalis ka ng may kapalit na. Oo, totoo yan. I mean, hindi yung kapalit sa trabaho mo. I mean, may nahanap ka ng Ibang work Yes. for that. Basta yun. Para yung mga ikino-consider mo, malay mo naman may better. Pero kung hindi, baka merong ibang plan din naman sa'yo si Lord. Ay, Yes. amen. And make sure na makakita ka man ng bagong office, sana mapanindigan mo. Ayun na, oo, Kasi totoo yan. sabi nga nila, hindi lahat ng decision mo is magiging smooth. Smooth Sabi nila flowing. kung ano pa yung mas mahirap. Doon ka pa magkakaroon ng ano. Yes. Totoo yan. So, That is true. That is my final answer. Thank you! Thank you very much, girl. Letter sender. Yes. Sana yung mga kinuda namin may tulong sa'yo. Sana lang ha. Basta Yes. keep on following Internal Use Only PH. sa mga following social medias namin. Facebook, TikTok, and YouTube. At Internal Use PH. Internal Use Only PH. pakibasa na rin ha yung Dapat may caption. kode ko tayo dito. Hindi kasi tayo ganun eh. Wala nga tayo magandang intro kasi wala yung Pambihira. Iba din talaga. Thank you sa ating letter sender. Yes. Sa susunod ulit. Sa next I-update time. mo kami. Ay, oo, update mo kami. Share mo yung Nakahanap nangyari. ka ba ng bagong work? Nag-stay stay ka ka ba? ba? Nakarma ba? Yung Oo. mga nag-ano. Tapos pag naghanap ka ng ibang work, isama mo na rin kami. Sabi, maganda dito. Yes, kapag, please recommend email mo. us kung saan kami pwedeng mag-send ng resume. resign na din Yes. pala mga bakla. But anyway, for this episode to, kasi Thank you so we'll be much. having part 2. Kasi nga, work yun eh. Ito may isa pang chance. Pero hindi Chance, na. regarding chance pa din. Chance pa din. Si Chance pa din. Diba, Alam tayo mo, sa Chance? Paldo yan si Chance. Sino ka man? Paldo. The best ka. Anyway, thank you so Ito much ay- everyone. Part 2 na yan. Oo, part 2 na tayo sa episode. Episode 3 na yan. Oo, kasi part. Pero related. Oh yes, chance pa rin tayo. Episode 3 na yan Magkamag-anak for naman kids. pala. Oo, pero itong chance na to, hindi ko talaga alam kung manggigigil ba or yan Ay. talaga yung ano. Depende. Alam mo naman yung bunganga ko bumubula. Hindi ako pwede sa... Kung pwede lang banggitin yung mga experience ko dito sa ating sender para alam niya yung mga pinagdadaanan ko, di ba? Ano bang company kasi? Para Basta iwasan din Metro niya. Manila. Mamaya ma-applyan niya yan eh. NCR. NCR Metro Manila. Iwas ka na ng Metro Manila, girl. Pag sinabi ko yung zip code, baka malaman na nila. Mag-ano ka na lang. Alam mo, mag-abroad ka na lang para maiwasan mo to. Mag-abroad ka at maghanap ka ng blue eyes. Oh, mami mo may jowa, tapos sinira mo ba yung Ay, relasyon? kung mag-jowa ka, mag-abroad ka at Sama isama mo mo na ang siya. jowa mo. Yes. Anyway, thank you so much everyone for listening. Please keep on following. Internal is only PH. Bye-bye.